Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito nga post ng Bench Lifestyle and Clothing. David's got the clean cut, cool kick energy, smart layers, strong lines, and a vibe that scores every time. Sporty meets sleek in the best way. Step up your style game and cop his look now. Ayun na nga, napaka-cute at napaka-picture perfect na si David. Grabe. Ganyan lang yung suot niya, pero napaka-cute niya. Kung ako magsusuot niya, nako. Napaka-ordinary ko lang. Pero siya, ang cute. Diba? Grabe. Ay, nako. Sana. Anyway, next naman ay post ni James Licao ko. At sabi niya nga doon sa FBI, Happy Easter daw. At ito na nga, James as the passenger. At ang driver nga ay si David. At ito nga ay nung Good Friday pa to guys, yung yung nagtusok-tusok sila, ayan di ba? Kung naalala niyo si David, ayan na nga si Tita Eden at yung mga balot na kinain ni James at ayan na nga si Baby Jimin at ayan na nga si Hershey. At ewan ko kung bakit pinictura ni James tong puno. Anyway, James as the passenger. At ayan, ang kanyang shoes. Naka-black shoes sila ni David. Anyway, David Licao ko at the Shangri-La Plaza. Ayun na may kausap sa phone. Actually, pa-block screening to ni Mr. Alden Richards sa samahan ng mga makasalanan. At ayun na nga si David. Nandun na sa venue. Sayang nga, hindi nakapunta si Barbie kasi daw may shooting yata siya ng Beauty Empire bukas. So, unfortunately, hindi siya nakapunta today. At masaya ako wala si Sanya dyan. Ayan na nga. At next naman, ayan, mukhang may interview kay David. At next ay nandun nga si Betong, Alden Richards, si Miss Annette Gozon, David Licao ko, si Prince Clemente, tsaka si Althea Ablan, tsaka si G. Ortega. So yun na nga yung block screening. At ito naman si David, may nagpa-picture na isang fan. At kanina pa nga siya hindi mapakali na may kausap sa phone. Charot. Wala issue, grabe. Hindi niya pinatay yung phone niya. At ito na nga, nirepost ni David Licao ko from Miss Althea Ablan. Ayan na nga, samahan ng makasalanan. Ayun na nga, David and Alden na sa harap. At grabe, binayaran daw ni Alden ng 50,000 yung black screening na yan. Yun yung chisme. Grabe yaman talaga ni Alden. At saka yan na nga si Althea, si Prince, at saka si David. At yung speech ni Alden, let's watch it. Of course, this is my way of also showing support to Jamie Pictures, Miss Annette. Of course, this is support of my company, which is Myriad Entertainment Corporation, to the local cinemas, and especially dun sa mga taong nakatrabaho before the show. Kumbaga, paying it forward ko lang especially kay David, si Sanya na wala dito, si Jay naka-work ko sa kulang araw, at saka yung nakasombrero kasi talaga yung hindi ko alam na-hypnotize ba ako? Ano to? Alden, we love you! Talaga bang nagagamit na lang sa YouTube? Uy! But anyway, I hope you enjoyed the film, guys. Thanks for coming and maraming salamat po. Love you, Alden. Thank you! At ito nga yung speech ni David na pinicture na ni Jay. Kaya parang walang nag-record ng speech, sayang. At next nga, ito na yung sa Goldwyn Reviews, guys. So, sabi, effective si David Licao sa Maria Clara at Ibarra. Nagawa niyang magpakilig sa That Kind of Love. Kaya, kaya niya magdrama sa Without You. Ngunit pagdating sa pelikulang ito, kinulang ang kanyang acting skill. Hindi bagay sa kanyang role. Hindi siya convincing. Walang samahan at chemistry na nabuo sa pagitan ng mga cast. The movie's inability to infuse the scenes with life and passion turned out to be its biggest sin. Hindi bagay sa kanya ang role, hindi siya convincing, hindi mo siya makapitan, hindi tumatago sa puso ang kanyang mga sinasabi, hindi mo kayang seryosohin ang kanyang mga payo at adikain, walang samahan at chemistry na buo sa pagitan ng mga cast, kapos sila sa pagbabahagi ng pinagdaanan ng bawat karakter, puro shortcut ang nangyari, nag-enumerate lang sila ng mga success story. Masyadong minadali ang pagkukwento kung kaya't hindi ramdam ang paghihirap at pagsisikap ng mga karakter. Hindi ka konektado sa pinagagawa nila.
Ang hilig nilang magpatawa pero hindi siya nakakatawa. Sablay ang karamihan ng kanilang mga jokes. Hindi maganda ang delivery. Hindi pa to ang mga banat ni Buboy Villar at Lizelle Lopez. Need pang mga acting workshop ni na Christian Singson at Liana May. Hindi na sulit ang husay ni na Joel Torre, Betong Sumaya at Soliman Cruz. Matino ang naging pagganap ni Ian Gabriel at Sanya Lopez. Nagdulot ng liwanag ang presensya ni Yuan Michael. Malakas ang dating ni Charis Solomon at hindi ito Charis. Kahit maiksi lang ang kanyang eksena, nakapag-iwan siya ng marka. Her wit and talent should have been taken seriously. It's not a prank. She's the real deal. Walang hiya na pinakita ni David Schauder ang kanyang magaan na personality at charm. Silang dalawa nagbigay ng buhay sa pelikula. Hindi consistent ang cinematography. Minsan ay napakita nito ang ganda ng Bigan, Ilocos Sur. Minsan ay malabo ang makuha. Ang consistent sa pelikulang ito ay ang kanilang hangarin na maghatid ng mabuting mensahe para sa manonood. Nanatili silang tapat sa kanilang intensyon, hindi sila sumuko. Bagamat malinaw ang gusto nilang iparating ay mahina ang naging dating. Ang hangarin ay maganda, ngunit hindi maganda kung paano ito ibinahagi. The movie's inability to infuse the scenes with life and passion turned out to be its biggest sin. A rating 0.5 out of 5. Uy, grabe. Super baba naman nun. Buti naman ako 2 yung binigay kong rating. Sa kanila, 0.5. Grabe si Goldwyn Review. Actually, siya sa That Kind of Love 3 pa naman yung binigay niya. Kaya nga nagpasalamat si Barbie. At ayun na nga, nag-comment naman si Benedict Mike. More reasons to watch our film and fight for the quality Filipino films. Salamat sa matalinong review at least pati review ng pelikula sa pelikula namin, comedy. Hehe, what's samahan ng makasalanan at kayo na po ang humusga. Thank you Goldwyn sa pagbigay pa ng atensyon sa aming pelikula. Ayun na nga at naging sarcastic pa si Derek. Hindi na matanggap yung rating, grabe. At ito na nga nag-post ng sa Instagram si Sanya Lopez at sabi niya, Mila, samahan ng makasalanan. At tahanan pa talaga yung ginawa niyang background music, no? Grabe. At yan na nga, si David at saka si Sanya, yung mga sweet moments nila dun sa movie na sinasabing hindi raw love story. Charot. Hindi. Ito yung sa Vegan nga. At ito yung grabing Instagram story na ginawa ni Sanya Lopez na talaga sinandal niya yung kanyang ulo kay David na nga yung script. At next naman ay post ni Nessa Valdeon on behalf of Deacon Sam and Mila. Huwag natin basahin. Ayun na, the very handsome David Licauco and Nessa Valdelon and Betong Sumaya and Buboy Villar with David Licauco. So yun na nga guys, maraming ang distance ang disappointed sa reviews ng Goldwyn Reviews. Ganun naman talaga si Goldwyn Reviews. Kaya nga siya critic ng movie at saka siya, pinagkakatiwalaan na critic. Kasi nga, magaling siya talaga mag-critic ng mga movies. At saka Hollywood daw talaga yung mga favorite nun. Hindi siya masyado sa Tagalog. At saka wala daw siyang pake kung ano man yung kung against ka man doon sa opinion niya, basta hindi raw siya natae, hindi siya naiyak, hindi siya natawa, talagang mababa yung rating ng movie mo. So, ibig sabihin, hindi siya talaga natawa doon sa movie. Parang ako. Alright guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!